Kilala si Padre Gallier dahil sa kanyang kabaitan sa lahat ng nasasakupan niyang parokya. Nang siya ang naging kura paroko ng kanilang bayan, ay naging bukas ang simbahan sa mga taong walang masisilungan, dahilan para tingalain siya at mahalin ng mga tao. Lahat ay iniidolo siya, pero nanatiling nakatapak pa rin sa lupa ang kanyang mga paa. Kailangang maging maingat ako, wika niya habang inihahanda ang kanyang mga kagamitan. Napapangiti pa siya habang sinasariwa sa kanyang isipan ang sensasyong natatamasa niya habang ginagawa niya ang kanyang pinakatatagong lihim. Batid niyang mali ito, pero sa paraang iyon lamang siya nakakaramdam ng tunay at kakaibang ligaya. Dahil hindi pa gaanong malalim ang gabi, nagpa siya munang magpahinga si Padre Gallier at hintayin tulog na ang lahat bago makipagkita kay Divina na kasintahin niya bago siya naging pari. "Sabik na akong makita ka, Divina," sambit niya sa sarili habang iniisip ang masasaya nilang sandali noon. Nang tahimik na ang buong paligid, ay pumuslit ang pari palabas ng kumbento. Dala niya ang kanyang kagamitang inihanda at sa tulong ng liwanag ng buwan ay binaybay niya ang daan patungo sa sementeryo. Tanging mga huni ng kulisap lamang ang maririnig niya habang maingat siyang naglalakad papasok sa sementeryo. Ang ginaw ng gabi na dumadampi sa balat ng pari ay nadadagdagan pa ng lamig na dulot ng manaanak pag-ambon. At kahit kakaiba ang ginaw na nararamdaman niya, ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa matuntun niya kung saan ang puntod ni Divina. "Malapit na rin kitang maangkin." Sinimulan ng pari ang paghuhukay ng libingan ng babae. Habang binubungkal niya ang lupa, ay may nauulinagan siyang ungol. Parang ungol iyon na nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa pag-aakalang baka ingay lang yun naggawa ng pala, ay hindi na lamang iyon inintindi ni Padre Gallier at ipinagpatuloy ang paghuhukay. Nanabik ang pari nang makita niya ang kabaong ni Divina at kaagad itong binuksan. Kahit liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing tanglaw niya, ay nag-init pa rin ang kanyang katawan nang makita ang mapayapang nakahimlay na si Divina. Walang pag-aatubiling hinubaran ng pari ang bangkay ni Divina at saka ibinaba niya rin ang suot niyang pantalon at salawal. "Maaangkin na rin kita, Divina." Pumatong ang pari sa hubot-hubad na katawan ni Divina at saka hinalikan ito sa kanyang leeg. Hindi alintana ng pari ang amoy ng balat ng isang bangkay kung saan siya umibabaw. Nagsimulang gumalaw ang balakang ng pari. Kasabay noon ay ang paghalik niya sa labi ni Divina. "Kakaiba talaga ang sensasyon dulot ng mga bangkay," bulalas ng pari bago siya napatingala at tumirik ang mga mata. Ilang sandali pa ay natigilan siya. May ungol siyang narinig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa mukha ni Divina. Tinitigan niya iyon ng ilang segundo at napaantanda ng krus nang mapagtanto niya na si Divina ang umuungol. Akma na sana siyang tatayo nang biglang gumalaw ang kaliwang kamay ng bangkay at hinawakan si Padre Gallier sa kanyang kanang braso. "Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!" Pinilit ng pari na pumalag mula sa pagkakahawak ni Divina. Pero mas lalo lang humigpit ang pagkakahawak ng bangkay sa kanya hanggang sa nakaramdam siya ng hapdi sa kanyang braso.
Sinigawan niya pa si Divina at nagpakilalang si Gilya na dati niyang kasintahan. Pero tanging ungo lamang ang naging tugon ng babae sa kanya. Hindi pa rin lumuluwag ang pagkakahawak ng babae sa pari. Sinubukan niya pa rin magpumiglas, subalit napahiyaw siya nang maramdaman niyang gumagapang ang hapdi papalapit sa kanyang kamay. May kung anong mamasa-masa siyang nararamdaman, kung kaya sinalat niya ang braso niya. Dugo! Dugo! Bulalas ni Padre Gilya nang mapagtanto niyang dahil sa higpit ng pagkakahawak ng bangkay ni Divina sa braso niya ay halos matalupan na iyon. Napaihi pa ang pari dahil sa takot. Hindi niya inakalang iyon ang magiging kahihinatnan niya. Diyos ko! Nanginginig na usal ang pari. Diyos ko! Patawarin niyo ko! Pagkasabi ni Padre Gilya noon ay bigla siyang nawala ng balanse. Tumama ang kanyang tiyan sa mukha ni Divina. Sinubukang bumangon ng pari pero hindi niya nagawa. Niyapos siya ng babae nang napagkahigpit, dahilan para mapaaray siya dahil sa sakit ng pagkakayakap ni Divina sa kanya. Napamulagat ang kanyang mga mata nang bigla siyang nakadama ng hapdi sa kanyang tiyan, kasabay ng paggalaw ng ulo ni Divina. Nang subukan niyang tignan ang bandang tagiliran niya, ay napasigaw siya ng ubod ng lakas dahil kitang-kita niya kung paano nginangat-ngat ng bangkay ang kanyang tiyan. Nanlamig ang buong katawan ni Padre Gilya nang maramdaman niyang may lumuwa sa kanyang tiyan na parang lubid. Pero nang hilakbot siya, nang dahan-dahang kinain ni Divina ang kanyang bituka. Hindi pa nakontento ang babae. Itinulak niya pababa ang pare at saka umibabaw siya rito. Hindi na gaanong makita ng pari ang mukha ni Divina dahil maliban sa nandidilim na ang paningin niya ay punong-puno pa ito ng dugo. Batid ng pari na hindi na siya makakaligtas sa ganong sitwasyon, kung kaya nanalangin siya ng tahimik hanggang sa nakaramdam siya ng mas kakaibang sensasyon na noon lamang niya naramdaman. Tuluyang napamulagat ang kanyang mga mata at hindi na nagawa pa ang gumalaw at huminga. Ipinagpatuloy ni Divina ang kanyang ginagawa. Dinukot niya ang lahat ng lamang loob ni Padre Gilya at saka pinatos. Hindi pa siya nakontento. Inumpog niya ang ulo ng pari sa kabaong hanggang sa kumalat ang utak niya na pinagtiyagaan namang pulutin ng babae at saka nilagay sa kanyang bunganga. Nagkalat ang dugo ni Padre Gilya sa loob ng kabaong, maging ang mga pira-pirasong parte ng lamang loob niya. Nakaupo lang sa ibabaw ng bangkay ng pari si Divina habang nakatingala sa langit na nagbabadya ng ulan. Kasabay ng pagkulog at kidlat ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Wala sa sariling humiga si Divina sa loob ng kanyang kabaong kasama ang bangkay ng pari. Dahan-dahang inanod ng tubig ang lupang hinukay ni Padre Gilya at nahulog iyon sa libingan ni Divina na naging libingan na rin ni Padre Gilya. Naging palaisipan sa mga tao ang biglang pagkawala ng pare. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Subalit ang ipinagtataka lang nila ay kung bakit naroon ang kanyang rosaryo malapit sa libingan ng isang babae na siyang minisahan ng pari bago ito nawala.